Patuloy na pairalin ang diplomasya at sundin ang international law. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. Dito isinulong din ng Pangulo ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente. Sa kanyang pagharap sa United Nations General Assembly sa New York, nanawagan ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bansang kasapi ng UN para sa kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na handa ang Pilipinas na maging boses ng Indo-Pacific, ng developing countries at ng mga bansang pinakaapektado ng climate change habang itinataguyod anya ang diplomasya, kapayapaan at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad. Punto niya, hindi karapatan kundi pribilehiyo ang pagiging miyembro ng Security Council at dapat anya itong paglingkuran ng mga bansang may malinaw na ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mundo. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. Sa hiwalay na presscon, binigyang diin ng Pangulo na oras na makakuha ng pwesto, hindi lang lalakas ang boses ng Pilipinas pagdating sa usapin ng seguridad, kundi mas mapapalakas pa nito ang ugnayan ng bansa sa UN member states. Bentahe pa anya ang matibay ng ugnayan ng Pilipinas at UN sa mga nakalipas na taon. It's very hard to assess what the chances are. We have some solid expressions of support, but it is a silent ballot. Secret ballot rather. So you know, we just have to keep talking to our friends and hope that they provide us their support. Mukha namang may maganda naman ng pag-asa natin. Sana naman matuloy at tayo'y maging non-permanent member na. Kasabay ng paghahangad ng mas malaking papel ng Pilipinas sa pandaigdigang seguridad, binigyang diin din ng Pangulo ang pangangailangang matigil ang mga umiiral na digmaan at tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Partikular na nanawagan ng punong ehekutibo sa paghupa ng karahasan sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng armadong sigalot, kabilang ang Middle East, Ukraine at Sudan. Giit nito, dapat manaigang diplomasya at igalang ang international law upang maprotektahan ang mga sibilyan at maibalik ang kapayapaan. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table. These tragedies need to stop. Innocents must be protected, and their basic needs immediately provided. And for the wider region, the Philippines joins the international community in calling for restraint, de-escalation, and cessation of hostilities. Bukod sa mga usaping pangkapayapaan, tinalakay din ng Pangulo ang kalagayan ng milyong-milyong migrant workers sa buong mundo, kabilang na ang mga Pilipinong patuloy na nagbibigay ng ambag sa pandaigdigang ekonomiya. Nanawagan ng Presidente ng mas matibay na pandaigdigang proteksyon para sa mga migrant workers at seafarers. Punto niya, mahalagang kilalanin ang kanilang papel sa pag-uugnay ng mga bansa at sa pagsusulong ng kaunlaran. We believe that migration is a force for good, and that migrants contribute to sustainable development in the countries of their origin, in transit, and in their destinations. Migrants, including seafarers, connect our nations. Their dignity and rights should serve as a unifying principle, not a divisive fault line for governments worldwide. Bukod sa mga hamong seguridad at migration, binigyang diin din ng Pangulo ang climate change na anya'y matinding nararanasan ng Pilipinas. Giit niya, hindi lang ito banta sa hinaharap, kundi isang krisis na kasalukuyang nararanasan ng bansa dahil sa matitinding bagyo, baha at tagtuyot. We established the climate change expenditure tagging system, which allows us to track and to align budget priorities with the National Climate Change Action Plan. To address loss and damage associated with the adverse impacts of climate change,
the Philippines was selected to host the board of the Fund for Responding to Loss and Damage. And as host country of the board, we commit to ensure the fund's governance maintains equitable, transparent, and needs-based allocation of resources. Huling nagkaroon ng non-permanent seat ang Pilipinas sa UN Security Council noong 2004 hanggang 2005. Bago yan, nagsilbi rin ang bansa noong 1957, 1963 at mula 1980 hanggang 1981. Nakatakdang gawin ang halalan ng UNSC sa June 3. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.